Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng DIY ribbon. Ayan, yung gagamitin kong pang ribbon is yung aglaw. Itong pang ribbon na to ay recommended sa akin ng Hortaleza. Maganda rin to para sa mga may kulay ang buhok, magbugang kulay sa buhok, mga ganon. Actually, maganda talaga siya kasi ilang years ko na siya nagagamit. Ito talaga yung gamit ko mula noon. Tapos guys, hindi talaga ito yung pinakaunang video na ginawa ko. Meron pang pinakaunang video na delete nga lang, ewan kung bakit. Kaya inulit ko na lang. Tsaka tapos na yung buhok ko dito. Ito yung result talaga. Tapos na talaga ako mag-reband. Inulit ko lang yung yung intro ko kasi nga na-delete. Ewan kung bakit. Baka na po ng cellphone ko ayaw mag-play kasi. Kaya yun guys, panoorin niyo mabuti kung paano ko ginawa. Ito na yung pinakamahirap na part sa ating pag-DIY ribbon. Yung likod natin, ayan, hatiin ko lang siya sa gitna. Para dalawang sections ulit siya. Ayan. Ang hirap nito guys. As in. Pero sabi ko nga pag gusto talaga, magawa natin para ayan. Wait ko. Ayan, ang hirap talaga. Hindi lang yan. Takpan ko na lahat ng mukha ko. Ganyan siya kahirap. Halos di mo naman kasi makikita talaga yung likod eh. Pero naramdaman mo siya pagbasa siya. Hirap talaga pag gusto mong pagandahin yung buhok mo tapos gusto mong mag-isa ka lang din gagawa. Nakakapalan ko na kasi hindi ko talaga kasi nakikita eh. Ang kapal na nakuha kong buhok. Kasi ayoko din naman kaya gusto ko makatipid para 250 lang yung magastos natin. Diba? 250 lang yung ating reband. Kasi masyado din talaga akong tipid. Tipid pero di ba kailangan natin pagandahin yung gusto natin pagandahin. Kung ano man yung natin preferred na laging maganda, maayos. Ako kasi talaga buhok talaga ako. Kaya sana makasawda tayo kay YouTube, monetize na tayo lahat. Yun talaga yung gusto ko. Tsaka nag-upload din ako sa Reels ko. Sana pati yun magkaroon na ng stream ads. Marami na kasing ways para kumita sa social media talaga ngayon. Yung sarili ko nagpapaka-trying hard na ako para di ba pangarap natin kasing magkaroon tayo ng monetization kahit sa social media kaya ng YouTube na to. Tapos din sa blue app. Bawal nga pala magsalita dito ng
Yung mga ano, puffs na yan. Grabe, ang baba na lang ang cellphone ko. Nag-ano siya. Yan, patapos na tayo sa kabila. Tapusin ko nga ito, guys. Ayan, guys, tapos na natin yung kabilang likod. Tapos dito naman tayo sa kabila. Natapos na rin ang ating unang paghihirap sa pagdurip. Kaya gusto ko rin talaga yung mga gantong ako na lang sa sarili ko. Kasi 'di ba, hindi naman lahat sa atin ng babae may trabaho. May iba kasi talaga housewife. Talaga. Parang ako housewife talaga. Hindi talaga ako nag-work ngayon. Kaya kung meron akong gustong ano yung sarili ko, ako na lang gumagawa. Tapos yung tipid lang talaga. Siyempre nakakaawa din yung asawa natin kung mahal ang gagastusin natin sa mga grades natin. Ang hirap talaga po. Struggle is real. Tsaka alam niyo ba guys, hindi ako naglalagay ng salamin dito sa bahay. Yung mga laking salamin, ayoko talaga. Kasi ano eh, takot ako talaga. Takot ako sa mga laking salamin. Kaya yung salamin ko, yung salamin lang ng motor ko, yung ganyan. Pero naikasalamin naman ako sa ibang anong bahay. Ayoko lang talaga nalalagay dito sa bahay ng salamin. Ang weird lang guys. Weird siya pero ano. Para saan kasi ayoko talaga. Nadala ko siguro yung takot ko noong bata ako sa mga nakapanood ko. Palabas. Yung palabas na nakapanood ko. Kasi hindi naman ako masyado. Masyadong bata ang kagana. Kaya ako takot hindi na rin siya. Ang dami ng mga bagong ano ngayon ng mga DIYs. Kaya ng DIY lashes, ganyan. Pwede nang ipon talaga sarili mo magawa ng ano, ng lashes ngayon. Kahit di ka gumastos ng ano, ng mahal. Yung mga dinidikit lang. Ang dami naglalabasan ngayon. Para sa mga gaya natin na ano, matipid, ganyan. Sa mga ano, parang gusto mong paganda pero gusto mong makatipid. DIY talaga ang sagot. Kasi diba pag sa mga ano, sa mga boutique, ano yan, sa mga ano tawag, sa mga shop, mga ano, paggawaan ng mga ganyan, mga lashes. Mahal sila manimili. Kasi kung ikaw naman talagang bibili sa sarili mo, mas makakamura ka talaga ng mas malaki. Tsaka mas mong satisfy mo yung sarili mo. Kung talaga marunong kang gumawa para ng ano sarili mo. Pero kung hindi, magsalon ka lang talaga. Ang dami na kasi naglabasan ngayon ng mga DIY. Pero ang pinaka-trending ngayon na DIY yung ano, eyelash talaga. Kasi kayang-kaya mo sa sarili mo talaga mag-ano, gumawa. Yan, lagyan na natin yung likod.
Kahit di natin nakikita. Yan, lagay-lagay lang. Yan, tapos na natin yung unang paglalagay ng number 1. Ito yung una natin ilalagay yung number 1. Yan. So, pasensya na kayo sa aking video. Masyadong malabo. Ibabad natin ito ng mga 40 minutes lang sa buhok ko. So, ayan guys. Tapos na natin banlawan itong number 2. I-blower na natin siya ulit. Naligo na rin ako diretso para kasi 'di ba 3 araw siya bawal basain. Pero 3 araw lang naman 'yun. Pwede man tayo maligo ng katawan araw-araw. Basta wag lang yung buhok babasain. Yan. Ay, wala siya nakasaksak. Yan. Pahingin na natin yung blower para hindi siya masira agad. Grabe ang tabang ng braso. Bakit ba, baby? Iniingal yung aso ko. Pahingin lang natin ng konti yung blower kasi baka masira. Pag dinara-diretso natin na pagkapatayo. So, ayan na nga guys. Tuyo na yung buhok natin. Magkapainit tayo ngayon ng plancha. Yung blower and plancha nga pala is hiniram ko lang sa ate ko. Para hindi na rin tayo. Pero mas okay din naman kung bumili kayo ng sarili nyo kasi ilang taon nyo rin naman itong mga gamit. Pero yung bilhin yung mga talagang ba tawag doon? Yung mga pangmatagalan na. Parang na siya, ang tawag doon. Wala sa isip ko. Hatiin ulit natin ng 4 corners yung buhok natin. Para maayos yung pagka-plancha natin. Ayan. Ay. Ganyan lang. Umpisa mo natin sa likod. Tapos mamaya sa harap naman. Umpisa mo natin sa likod, tapos sunod sa harap. Umabot na ng 2 minutes yung pag pa lang pagsa-sections pa lang ng buhok. Ayan, mag-start na tayo mag-plancha. Ang hirap pag sa likod, grabe.
Bali yung natin ng pagka-plancha natin guys sa buhok is manipis lang po. Manipis lang talaga. Manipis natin yung paghiwa. Ang hirap talaga. Ang hirap pa mag-isa. Gumawa ng buhok. Yan. Suklay. Sa akin guys, hindi ko na siya masyadong binibigyan ng ng attention masyado yung sa likod ko kasi ang hirap gawin eh. Ang importante sa akin yung harap talaga. Maayos ko yung pagplansya yung sa harap. Nakakatakot kasi baka umunod sa tenga natin. Guys, bali sa harap ko na lang bibidyohan yung pag na-plansya ko. Yan guys, tapos natin yung likod natin. Ayan siya. Na-plansya natin siya. Ito man tayo sa harapan. Sakit. Masakit talaga. Tumatama talaga sa balat. Sakit. Kasi sobrang init ng plancha na to. May nipis lang yung gagawin natin. Yung paghihati-hati ng buhok maninipis. Para sure na maganda yung pagkaka-plancha. Ganun nga pala ako plancha guys kasi para maganda yung pagkaka-straight niya talaga. Parang gusto ko na nga rin mag-service ng ganito sa ibang tao para di ba may extra income tayo. Kasi ako dito lang talaga ako sa bahay. Yung asawa ko lang nagtatrabaho talaga. Gusto ko na nga rin mag-work eh. Pero meron din naman akong business guys. Yung paggagawa ko ng cake.
kumikita din ako dun. Tapos nag-ahente din ako ng sasakyan. Wala, gusto ko kasi makatulong sa asawa ko, kaya kung ano na lang inaano ko. Ahente ng sasakyan, ahente ng bahay, ganyan. Magkaroon tayo ng income. Pero dati guys, nung pandemic, nagtitinda din ako ng ng mga damit online. Doon talaga sobrang nag-boom yung ko, kita ko as in. Isang araw ko, ako. Pinakambaba na yung 5,000 sa isang araw nung ko. Titinda ko ng damit sa online. Tapos pinakamalaki nung isang araw, 25,000. Grabe. Pero ngayon wala na. Kasi may may mga shopping na ganyan. Tapos bukas na rin yung mga Tiangge. Pero noon grabe. Sobrang boom ng ko nun. Ng online ko nun. Selling. Grabe yun. Pero ngayon kasi pag nagganon pa ako ulit, hindi na siya ganun kapatok dahil nga bukas na yung mga Tiangge, diba? Tsaka meron pang mga Shopee, talagang doon na order yung iba kasi free shipping yung iba, diba? Pag sa akin kasi Lalamove or LBC yung papadala ko. Tapusin ko lang to guys. And guys, tapos natin yung likod natin. Nasunod naman natin yung harapan dito sa kabilang side na. Patapos na tayo. Nanginginig-nginig na yung kamay ko. Sobrang pagod na. Kapagod. Magpaganda ng buhok. You were still here when I saw you but bawal pala kumanta, baka makapirate tayo. And I do like a party. Dahil lang guys. Hindi ko kasi makita masyado.
Sobrang nipis lang talaga ng mga hiwa ko sa buhok ko dahil para maan natin siya ng todo. Plansya natin siya na maayos. Yun guys, plansya ko na yung buhok ko. Straight na straight siya sobra. Ayan. Kailangan kasi guys, maganda at manipis yung pagkakaplansya natin sa buhok dahil nga para pag nilagay natin yung gamot na number 2, maganda yung pagkakaano niya, pagiging straight niya. Kasi kailangan talaga yun, required sa pag-rebond yung magandang pagkakaplansya sa buhok. Kaya ang ginagamit talaga ng mga salon is yung mga magandang klase ng pang-rebond. Ng pang-plansya talaga. Kasi kailangan talaga na mainit yung plansya natin. Plansyahin ko na yung ilalim. Ayan guys. Na ako dyan. Swak na ako dito sa aking ginawa. Makapagod lang pero worth it naman to. Sigurado. Maglalagay na tayo ng gamot maya-maya mamaya-maya maglalagay na tayo ng number 2 na gamot. Medyo paano natin yung init natin sa ulo. Tanggalin mo natin, palambigin natin yung buhok natin. Maglalagay na tayo ng number 2 na gamot. Next natin yung number 2. Ito na yung pinaka-yan. Neutralizer cream. Dapat ito, pag naglagay ka nito, hindi ka gagalaw masyado yung buhok mo kasi kailangan straight lang talaga yung buhok. Pag nilagay mo to, bawal ka mag-wave nung basta yung bawal mo igalaw yung buhok mo. Kasi kailangan naka-straight lang talaga siya. Yun lang natin to. Unahin natin sa unahan. Para ito, kahit di naman nitipis yung pagkakalagay. Kasi ganun naman yung ginagawa ko. Hindi ko na siya nilinipisan. Yung clip ko naman. Kahit mga ganyan na siya kakapal. Basta malagyan ng lahat ng buhok mo. Hindi na rin ako gumagamit ng gloves pag ito na yung nilalagay ko. Wala. Kahit Sinusalang pa. Mamaya na. Sa'yo na muna yung pera, tas turo na number mo. Thank you. Commercial muna yung guys. Nagpapabili kasi ako ng ulam. Ng pagkain. Ako kumakain. Tiis ganda talaga to. Yung tinatawag natin tiis ganda. Mahaba kasi yung buhok kaya hindi ko alam kung malagyan ko lahat na hanggang ilalim. Mamaya ko nalagyan yung ilalim. Basta ang importante yung sa taas. Dahil ito talaga yung kailangan lagyan. Lagyan ng gamot. Kalat lang natin siya ganyan. Wala kasi gusto ko nga sana kung kung merong tingin ng number 2, bibili din ako ng extra ng ganun. Para lahat ng buhok ko malagyan hanggang baba. Kaso hindi siya wala siyang ganun. Kailangan set mo siya bibilihin.
Tapusin ko lang to guys, tapos papakita ko sa inyo lahat. Bye! So, ayan na guys, tapos na natin ilagay yung number 2. Ito yung number 2 natin, tapos na ubos na rin siya. Yung number 1 guys, marami natira doon dahil konti lang, yung pinaka ano lang kasi taas ng buhok natin, nilalagyan natin doon. Lalo na pag meron ka ng previous ribbon. So, ito na guys, tapos natin lagay yung number 2 sa ating buhok. Ito yung color violet. Wala na siya natira, halos ubos na talaga siya. Pero yung number 1, marami natira dahil nga meron akong ribbon noon na ano, na ginawa. Kaya hanggang dito lang yung nilagay kong ano, gamot sa number 1. Laging may natitira talaga sa akin number 1 yan. Pero pag yung bago yung buhok nyo na ano, parang virgin hair pa lang, buong yun, ilalagay nyo sa buhok nyo. Babad lang natin to ng ano, 40 minutes lang. Mag-merienda na rin ako. Tara guys, kain muna tayo. Hintayin natin yung 40 minutes. So, ito na guys. Tapos na akong bandaw ng buhok ko. Mag-blower na tayo ng buhok ngayon. May suklay. Yan. Papatuyuin natin yung buhok natin hanggang matuyo. Sobrang tuyo. Kasi yung iba, pag yung basa-basa pa yung buhok nila tapos plinansya, na ano yung buhok, napaso yung buhok, ano nila, yung pinakaanit. Kasi parang ano, tumutuloy yung init sa pinakaulo. Kaya parang napaso, kahit di naman dumidikit yung plancha. Diba ang ganda guys? Diba ang ganda guys? Kahit bugbog na sa color itong buhok ko, ano, mga 3 patong nilagay ko dito sa buhok kong pangkulay. Pero hindi talaga siya nasira. Maganda talaga yung gamot na aglow talaga. Yun ang recommended para sa mga may kulay ang buhok. Kahit maliit siya, okay lang kasi maganda talaga yung result niya. Pa-plansyahin natin yung pinakahuli. Pero pa-plansyahin natin yung huli, hindi natin siya ninipisan ng todo yung pagka-plansya sa kanya. Ang init guys. So, ayun na nga guys. Tapos na ang ating DIY ribbon. Maraming salamat sa panonood guys. Sana nagustuhan niyo ang aking result. Ayan. Please subscribe my YouTube channel. Bye!